talk about what will be the processes. Ano po ba yung ine-expect ng ASD? Also, ano rin po yung mga ano natin, mga parang makukuha po by being an accredited service center po ni Daikin. Okay. So, open ko lang po saglit yung presentation. If ever nagkaroon po tayo ng issue with audio, issue po sa share screen ko po, feel free to notify po para walang nale-left out or nale-left behind habang nag-ano po tayo, nag-orient po. Okay? Ay. Huwag yung pagbasa na ko, sakay rin yung motor ko, Wait lang, mali yung na-share ko. Ayan. So, bago po ako mag-continue, okay po, nakikita po yung presentation, naririnig po ako ng malinaw. Yes, sir. Okay. So, welcome to the Authorized Service Center Orientation. Again, I will be your speaker. I am Engineer Vernon Opeña of Daikin, Philippines. We are located, or our main office is located po dito sa Manila, but we have multiple satellite offices sa may meron po tayo sa Ilocos Norte, Dagupan, Manila, Naga, Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro at Davao po. Yan po yung ating mga branches. So, Daikin, based po sa isang third-party survey, is the #1 customer service. Bakit po #1 si Daikin sa Philippines? Siyempre, hindi naman pwedeng sabihin lang ni Daikin na kami yung #1. Pina-survey po namin siya. Because we have a nationwide call center number. Ito po yung #1 na number po na tatawagan po natin, yung hashtag 324546. So kung tatawag po si customer or may nagtanong po, ano ba hotline ng Daikin? Hashtag 324546. Yung hashtag or yung pound sign, kailangan po talaga nila yan i-dial. Meron po tayong response within 24 hours of inquiry. We have over 300 plus service network nationwide. We will provide the parts or spare parts in 2 days. Pwede na po kagad siya i-dispatch. Meron din po tayong average na 4 days kapag provincial po siya. Bear with us na lang po. Bear with us na lang po dito sa delay na to dahil po to sa shipping po ng Pilipinas. Alam naman po natin na meron po kasi talaga tayong mga isla na kailangan talaga hindi siya basta-basta kasi nadideliveran. Meron din po tayong 12 years supply ng mga parts po natin. So kung kunwari po naka-install po tayo ng aircon, i-expect po natin na sa susunod na 12 years meron po yung pyesa. Hindi po basta-basta ma-phase out. Meron din tayong 2 days na dispatch ng service. Kunwari tumawag po si customer ng Lunes, mga Wednesday or actually kahit Tuesday pa lang pwede na po natin siya pag-dispatchan. Meron din po tayong 3 days na service completion. Dapat na-conduct na po natin yung repair. And meron din po tayong preventive maintenance. So ano po yung mga core values po natin would be yung promptness, reliability, and kindness. Siyempre,
hindi naman pwedeng bastos tayo sa customer. Dapat in a kind manner tayo lagi. Kahit nakakabwisit sila. Meron din po tayong KPI or parang Key Performance Indicator po na dapat or as much as possible kung may tawag po tayo with regards po sa mga Daikin na aircon na within 2 days dapat na dispatch na natin or actually 24 hours para safe tayo na 94%. So sa 100 na customer natin, 94 doon dapat napuntahan na kagad natin within 24 hours. Okay? Dapat hindi po tayo tumatagal. So, sino po yung magmamanage po or yung mga dapat nyong kausap dito sa ASC Management Team? First po ay si Miss Sarah Tiocson Albao or Sarah Albao. Siya po ang aming manager. Siya po ay, if ever hindi po ako available, pwede po natin kontakin si Ma'am Sarah with regards po sa mga ASC concerns or Authorized Service Center concerns po natin. As for your favorite point person, yung nagsasalita po ngayon, I am Engineer Vernon Opeña. Ako po ang ASC Management Engineer po natin. So kung meron po tayong, let's say, nagkaroon po tayo ng concern, hindi talaga natin kayang makumit or meron po tayong giveaway. Giveaway po, ako po yung pinaka-coordinator nyo po. Ayan. So, from time to time, kung magaling po kayo na service center, hindi ko naman sinasabing merong pasaway kaagad, umpisa pa lang. Pero kung maganda po yung magiging performance po natin sa buong taon na ito, pwede po kayong mapili sa tinatawag po naming incentive trip. Ang incentive trip po na tinatarget ni Daikin ay sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Thailand. Ayun po. Kung isa po kayo sa pinakamagaling naming service center ngayong taon, kayo po ay posible mapadpad ng Thailand. So sa mga nakikurious po, ako po ay naging quality control engineer, service engineer, naging project engineer na rin po ako sa isang dealer rin po ni Daikin. Kung namumukaan pa siguro ako ng iba dito, actually ako rin yung nag-accredit sa kanila last year pero sa ibang brand naman. Sa brand na Coppel. Ako rin yung taga-credit dati sa Coppel eh. So ayan po. And my partner po, lalag yung aking laptop, sorry for that. And my partner po si Ma'am Nice. So if ever hindi nyo po akong makontak o kaya sadly meron busy lang po talaga si Engineer Vernon, pwede nyo pong tawagan si Ma'am Nice Doliente. Yan po yung ano niya. So siya po yung partner in crime ko po. So ito po yung tatlong pwede nyo pong lapitan with regards po sa inyong accreditation, sa inyong support o kaya sa inyong mga ano po, ano na tawag dito? Yan, yung incentive trip, yung inyong mga rewards. So ano po yung mga pag-uusapan po natin for today? Meron po tayo yung mga service policies po natin, yung kung saan po located yung mga warehouses and spare parts po natin. Meron din po tayong tinatawag na BPS or yung business partner support po natin. Meron din tayo yung app and website. Meron din po tayo yung warranty registration. Meron din po tayong mga equipment warranty coverage and yung ating DPH service contact details. Meron din po ako ipapakita later na mga active memo o kaya mga active na policies po na sinusundan po natin. Hindi ko po siya madidiscuss lahat pero wag po kayo mag-alala. Ipro-provide ko po lahat ng possible na soft copy na pwede ko pong i-share sa inyo. Kindly read or pakibasa na lang po after po ng ating orientation. So policy. So tulad po ng nabanggit ko po kanina, may tatlo po tayong sinusundan na parang motto dito sa Daikin. Promptness, kindness, and reliability. Ano ibig sabihin ng una? Promptness. Kailangan ma-dispatch po kagad natin yung mga tao natin para hindi po mabwisit or magalit ang ating customer. Kasi kung tayo po mismo walang aircon sa bahay o kaya walang aircon sa opisina, tayo mismo yung parang maligali
nagagalit or kaya parang hindi natutuwa. Paano pa kaya si customer, di ba? So dapat mapuntahan kaagad siya. Kindness. Kailangan natin makipag-usap o kaya negotiate sa customer ng hindi nakakabastos o kaya nakakagalit. Aminado naman po tayo sa ganitong industriya, meron pa rin po yung mga customer na medyo sabihin na natin hindi kaaya-aya ang ugali. So hindi rin naman po siya nakakatuwa paminsan-minsan naman. Hindi naman po lagi. Okay? Susunod ay reliability. Bakit reliability? Dapat kung pinuntahan natin si customer, alam na kagad natin na ang sira po talaga dyan, compressor. Papalitan natin yung compressor, gumagana na yung aircon ni customer, masaya na siya. Dapat ganun po tayo ka-accurate. Papaalam po natin sa mga tao natin na kung kaya nila alamin kung ano talaga yung pinakasira sa aircon, dapat yun po talaga yung mahanap nila. Hindi pwedeng nanguhula lang. Hindi na reliable mga tao natin nun. Huwag po kayo mag-alala, Daikin offers training. Nagbibigay po ng training si Daikin ng RA o yung mga tinatawag nating residential na unit. Meron tayo mga SA or Sky Air na pang-commercial unit at meron din po tayo yung mga pangmalakihang commercial unit, yung tinatawag po nating VRV na units. So yung mga warehouse or yung mga locations po ni Daikin, tulad po ng nabanggit ko po, meron po kami sa Ilocos, meron po kami sa Dagupan, meron po kami sa NCR or Manila, ito po ang aming head office. Meron po sa Laguna, meron sa Naga, meron sa Iloilo, meron sa Cebu, meron din po sa CDO at meron din po sa Davao. So meron po tayong dalawang nakastar dyan, which is sa Pampanga at Tacloban. So yung ano po namin dito, hindi ko po mag-guarantee kung kailan, pero nagbabalak po kasi kami or Daikin is planning to open 2 additional offices located in Pampanga and located sa Tacloban. Ayan po. So tulad po ng sinabi ko po kanina, kapag may concern po si customer na nag-i-inquire po na ano po ba kayo, check up po ba ng aircon, ganito ganyan, o kaya nagre-repair po ba kayo ng aircon ng Daikin, i-direct nyo lang po sila sa number na 324-546 or #Daikin. So yung mangyayari po dito is kapag may customer po na lumapit sa inyo, i-direct nyo lang po or i-endorse nyo lang po sa Daikin under ASSD_SP sales at daikin.com.ph para aware lang po kami or para magkaroon lang po kami ng monitoring na may customer po kayo at iano na po namin, i-endorse po. Okay? So, take note lang po, yung mga parts po natin ay dapat ma-install po ng Daikin Authorized Service Center at kayo po iyon. Ayan. So ano po ba makukuha natin bilang accredited service center sa ano po natin? Parts? Meron po tayong tinatawag na 20% discount sa ating mga parts. Ayan po. Ulitin ko lang 20%. So meron din tayo yung tinatawag na business partner application. Actually, pwede nyo po ito ma-download ngayon sa inyong mga cellphone. Punta lang po kayo ng Apple App Store o kaya ng Google Play Store. Hanapin nyo lang po ang Daikin Business Partner or Daikin app. Makikita nyo na po yung ating ating application po doon po sa dalawa nating Play Store. So ano po ba yung purpose o silbi ng application na to? Kahit dealer po kayo or DI network, contractor, developer, or syempre kayo po ang aming mga service center, pwede po kayong matulungan ng application na ito. Ano po bang tulong yung mga yan, engineer? Meron po tayong technical inquiry. Parang wala kaming wiring diagram ng ganitong unit. Makikita po natin through the app. Error codes, dito rin po. Warranty registration, dito rin po natin pwedeng gawin.
Yung spare parts bank at saka video call support ay para lang po sa mga dealers. So kung gusto po natin ma-unlock yung ganitong support, dapat ma-upgrade po tayo or mapalitan po yung status natin ng dealers, at kung dealers na po kayo, hindi ko na po kayo makakahalubilo. Ibang engineer na po yung ma-assign sa inyo. Ang susunod po na ini-implement po ni Daikin would be yung warranty claim at saka mga training request. So halimbawa, napansin nyo po nahihirapan yung mga tao natin kapag floor mounted o kaya ceiling cassette ang chine-check up, pwede po tayo mag-request po dito. Okay? So dito po, wag po kayong mag-alala na parang hindi ata pinapakita ni engineer. Wag po kayong mag-alala. Magpro-provide po ako ng manual sa inyo. Actually, mas in-depth pa nga yung manual kasi kung pag-uusapan ko po ito, abutin tayo alas 5, baka mahigit pa. So, i-provide ko po yung template or yung soft copy kung saan po kayo maglalagay ng inyong information at para ma-register po namin yung company nyo dun sa application na yon. At ibibigyan ko po kayo ng 2 manual, isa po para sa paggamit ng application, isa rin po sa paggamit ng web-based browser natin. So parehas po yan magiging useful po sa inyo, wala pong downtime. Kung sabihin natin brownout, pero may charge yung cellphone, pwede pa rin po tayo makapag-register. O kaya, kapag sabihin naman natin na lobat ka, pwede naman sa computer. Okay? So, yung registration po kasi na ito, nag-start po ng April 1, 2020. So, kahit anong unit po na na-install po natin, dapat meron po tayong registration po kagad within 15 days. Okay? So, pagka-start up po ng unit, within 15 days dapat po ito ma-register. Ang purpose po nito ay para matulungan po si Daikin, ma-monitor po lahat ng units na bago, lahat ng units na kaka-start up, tapos magkaroon po tayo ng mabilisang pag-pull out ng documents po. Okay? So sa warranty registration po natin through our mobile app, eto po, kapag nasubukan nyo na po i-download, hindi pa po kayo makakapag-login. Yun po yung isa-send ko after po ng orientation natin para ma-enroll po namin yung company nyo at mabigyan po kayo ng sarili nyo pong account. Kapag nakuha nyo na po yung account nyo, pwede nyo na po i-register yung unit through barcode or model and serial number. Tapos magpipicture lang po tayo. Okay? So, once na nakapunta po tayo sa app, ang gagawin lang po natin dyan is we're going to click yung warranty services. Or we're going, warranty services, may magpapakita po dyan na form. Yung form po natin, fill upan lang po natin to. Actually, nakasulat naman po kung ano yung parang pinaka-hinahanap natin. So, for example, serial number, location of the customer, name of the customer, model ng unit ni customer, both indoor and outdoor. Etong startup report po, ipro-provide ko rin po siya. I-email ko po yung soft copy para magkaroon na po kayo ng reference from here on out tuwing magkano po tayo magre-register. Okay? So if we're going to submit new request, yung indoor model and indoor serial number natin, same goes po sa outdoor unit po natin. Pwede na po kaagad natin to makita sa sticker pa lang po ng unit. Okay? Sticker ng unit po natin. And maghahanap po siya ng 2 picture. Picture po ng indoor installation and outdoor installation. Okay? So mamaya, pag-uusapan po natin yung warranty coverage ng warranty
coverage ng unit, titignan natin kung ito po ba ay na-install na maayos o hindi. Kasi syempre magkakaroon po tayo ng issue kapag nakita natin mukhang nag-short cycle yung outdoor unit natin. Syempre mahirap naman na i-register natin ng warranty kung alam naman natin na ito ay posibleng masira kaagad. Okay? So, wag po kayo masyado magalit kung hindi po na-accept yung inyong warranty. Iko-correct natin yung problema bago pa magkaroon ng problema. Ganun po. Okay? So, sa mga warranty po ni Daikin, para alam po natin kung kailan natin masasabing warranty pa yung unit ni Daikin o hindi na warranty ang unit ni Daikin, uunahin ko lang po yung warranty coverage ni Daikin. Mamaya ko po i-discuss yung mga warranty exclusion, yung mga magpapavoid ng warranty ba ng customer. So unang-una po, ang unit po natin ay merong 1 year or 12 months na warranty base sa date of startup. Ayan po lahat po ng unit ni Daikin ay merong 1 year na warranty o kaya 18 months sa date ng invoice. Okay? So paano po ba to na di-distinguish? Kunwari, nabili po yung unit ni customer ng January. Counted na ba na tumatakbo warranty ni customer? Counted siya. Pero dahil hindi pa na-install yung aircon ni customer, ang sinusundan pa natin dyan yung 18 months. Pero, pagdating ng March, kasi nire-renovate daw bahay ni customer pagdating ng March, na-install na yung aircon ni customer. Yung warranty ni customer ay mag-uumpisa po ng March. Sabihin natin 2023, March 2023, tatagal na lang po to ng hanggang March 2024. Okay? So yun po yung ibig sabihin po ng whichever comes first. Okay? Kung ano po yung mas unang mag-e-expire. So kung masyadong pinatagal ni customer sa kanilang bodega yung unit o kaya bumili sila pero hindi pa rin nila pinapadeliver after 18 months, kahit hindi pa yan na-install, counted na rin po na void or tapos na yung warranty period ni customer. Okay? So kapag bumili si customer, maganda ma-install po kaagad para hindi na po gaano nakakalito o mahirap computein yung ano po natin, warranty. Okay? Pero pansin nyo naman po dito sa baba ng screen, meron po tayong 3 sticker dyan. Meron tayong 1 year warranty for parts and labor, 3 years warranty sa printed circuit board outdoor unit. Emphasize ko po yung outdoor unit, outdoor lang po. So yung mga may technical knowledge po dito, alam po natin na meron po tayong meron po tayong PCB sa indoor. Hindi po siya counted dun sa 3 years warranty. Outdoor lang po. Okay? Meron din po tayo sa compressor na 5 years. Pero sa mga special or extended warranties po natin, yung labor at consumables ay hindi na po counted. Okay? Kunwari, yung PCB natin, lumampas na po ng 1 year, ika 2 years or ika 3 years nung unit, pasok pa sa warranty, nasira yung PCB, sisingilin pa rin naman natin yung customer ng labor and mobilization. Okay? Yung free or yung dispatching range po natin is within 20 kilometers. Kapag lumampas na po tayo ng 20 kilometers, may ka-correspond na rin po siyang value. Mamaya po, pasadaan po natin yung labor rates or yung current na labor rates po ni Daikin. Hindi po applicable ang warranty po natin sa mga units na may special warranty based po sa kontrata. So actually ito usong-uso po kasi ito sa mga sa mga dealer, yung sinasabi nilang may 2 years warranty yung aircon ni customer, ganyan. Hindi po natin hindi po natin mako-commit po yun ng basta-basta. Okay?
So, lastly, yung warranty po natin, hindi po included sa warranty natin ng refrigerant, filter dryer, belts, o kaya kung kahit anong mga part ng aircon na pwede natin matawag na expendable. O kaya yung sa madaling salita, yung hindi naman talaga kasama sa ni Daikin. Hindi kasama sa parang pinaka-unit niya. Okay? So, paalala na lang po yun na hindi na po yun counted. Okay? So, paano naman po ma-void yung warranty ni customer? So, meron po tayong warranty certificate pero sinamarize ko lang po para medyo umikli lang po yung natin. Umikli po yung presentation. Yung warranty po natin, pwede po ito ma-void kapag natuklasan po na ang unit ay mali yung pagkaka-install. Yun po yung sinabi ko kanina na magpro-provide po kayo ng picture ng installation para ma-review rin po kung tama po ba yung pagkaka-install. Baka naman yung indoor unit yung nilagay sa labas, yung outdoor unit yung nilagay sa loob. So, kailangan ma-validate po natin yan. O kaya na-tamper. Ano kaya ibig sabihin ng tampered? Ito po yung mga unit na parang kinostomize, unit na pininturahan ng warranty pa, o kaya tinanggalan ng grills para daw mas maganda yung itsura. So, any form of tampering pwede rin po siyang ma-void. Lalong-lalo na po kung ang nag-install ay unauthorized na service provider po natin. Pwede rin po ma-void ang ating warranty kung nabili yung unit sa mga unauthorized na dealer, distributor, or reseller. Usong-uso po to sa Facebook na sinasabi nag-uubos na daw sila ng stock sa warehouse, tas malalaman mo napakamura, tas ang ending pala hindi pala sila authorized na dealer ng aircon. Wala na pong warranty si customer noon. Nakipag-transfer, nakipag-negotiate, or pinatrabaho niya yung aircon niya sa mga third party na hindi na nga authorized or unauthorized na service center. Talagang iba na mismo yung trabaho, ma-void po yung warranty ni customer. Force majeure. So medyo napapadpad tayo sa French. Ang force majeure po, ito po ang mga causes na tinatawag nating acts of God. Mga puwersa na hindi na po natin kontrolado. Ano po ba halimbawa nito? Bagyo, flood, baha, lindol. Ayan po, hindi po natin yan makokontrol. Na po yan. Ma-void na po yung warranty ng customer kung sabihin natin kinidlatan yung outdoor unit. Siyempre, hindi naman natin kontrolado yun. So, hindi po natin siya ma-honoran ng warranty. Meron din po tayong misuse, neglect, accident, or alteration. So, tulad ng sabi ko po kanina, kung biglang pininturahan ni customer yung unit, tapos bigla siyang magre-reklamo, amoy pintura daw yung lumalabas sa aircon niya, syempre, hindi nakasama yun sa warranty niya. Misuse, ginagawang lamesa yung outdoor unit, lalong-lalo na yung patungan ng, mga paso ng tanim, ginagawang ganun yun eh. Neglect, talagang madumi na kasi yung area maputik o kaya malikabok, hindi talaga nagpapalinis. Or accident, actually sabihin na nating nabagsakan na mabigat na gamit, ganyan, hindi po natin ina-accept na mawawarranty unit ni customer. Ang isa rin po dito yung exposure po natin sa foreign matter. So sa madaling salita, kapag yung aircon ni customer ay malapit sa dagat, mga 500 meters o 300 meters na malapit sa dagat, pwede na rin po ma-void yung warranty ni customer kasi alam naman po natin na ang maalat na tubig, mabilis pong mangalawang ang bakal po dun. So, may mga ganyan rin po tayong factors. Okay? So, ano po ba yung mga contact details at ina-expect po namin na operating hours po ng isang service center? So,
ulitin ko lang po, kahit mukha na akong sirang plaka, ang contact number po namin is #324546. Wala po kaming mobile, wala rin po kaming landline. Ito na po yung tinatawag naming hotline. Ang maganda po dito sa hotline natin ay kahit cellphone, pwede pong tumawag dito. Ang maganda rin po sa number na ito po ay libre. It is toll-free. Toll-free. Libre po siya. Okay? So, kung tumawag po sila via landline o kaya via phone, wala po tong i-charge sa kanila. Meron din po tayong mga email kung sakali po talagang hindi matawag. Kung kailangan po natin ng customer support, sabihin na nating inquiry or scheduling, pwede po silang mag-email sa assd_cs@daikin.com.ph. Kung parts naman po yung kailangan nyo, pwede naman po sa assd_spsales@daikin.com.ph. And kung technical support, sabihin na natin ano po ba yung dapat na pipe length or minimum pipe length ng ganitong unit, maximum pipe length, gusto lang po namin i-confirm. Pwede po naman sa technical support team naman po sa _TSS@daikin.com.ph. Okay? So, medyo patagalin ko lang dito sa mga gusto po mag-screenshot or nangungopya pa po ng contact details. Cellphone ko. Cellphone eh. Jing ko. Paano na rin? Okay. Ayan po. So, if ever, again, meron po tayong CSC or announcement or memos, abangan nyo lang po yung email ko. That is vernon.opena@daikin.com.ph. Probably na-receive nyo naman na po yung mga email ko at andito naman na po kayo. Okay. So, dahil malapit-lapit na rin po kasi yung renewal period po ng Daikin, ng accreditation, bibigyan ko na rin po kayo ng heads up kung anong mga documents yung mga kailangan po natin i-prepare by next year. So ano-ano po ba yung mga dokumento na to? Meron po tayong 8 po na hinahanap po sa inyo. Number 1, or yung unang 5 po ay yung mga government permits po natin. So yung BIR